Magandang araw po mga kababayan. Nakikita po ninyo ay isang alamat. Ayan, napakarami pong supo na halo. Umaapaw sa sarap ang ating pong kilawin na supo na may Chinese noodle. Tara, samahan po muna ninyo ako mag-prepare. Ayan po mga kababayan, nakabili po ako ng sariwang white tiger prawn. Diba? Ibig sabihin natin po, white na sugpo. Napakaganda. Gagawin po natin dyan ay kilawin. Medyo iba-blanch po muna natin. Lulubog lang po natin sa mainit na tubig. Lilinisan ko po muna yan para mas masarap. Lilinisan ko na po ito mabuti. Puputulin ko po yung ulo. Pero itong ulo hindi ko po syempre tatapon. Ilalagay po ito sa freezer. At pag nagpansit po ako, kaya magpapakbit o sa ibang putahe, maggamit yung ulo. Sa atong balat, hindi ko po itatapon. Nakapagtanto ko na isasama ko na yung ulo para mas masarap. Magtitira din ako ng ilang ulo para pag nagluto po ako ng pakbit o pansit. Kasi napakamalit din po nitong supo po na to. Napakabang. Tanggalin po natin yung bituka. Gamit po kayo ng matalim na kutsilyo ba? Yung totoong nakakahiwa. Yan. Tanggalin po natin itong bituka. Ayan, sa nakuluan po na tubig, iba-blanch lang po natin itong supo. Ibig sabihin, papugulahin lang natin ng bahagya. Ilulubog lang natin sandali. Yan. Medyo urang lang po siya ng bahagya. Hindi po yung luto-luto papugulahin lang ng bahagya. Yan, okay na po yan. Ahon na po natin. Ganun lang po kabilis. Hindi po natin siya i-overcook. Pasensya po bukas po ang range hood dahil baka mamoy po dito sa dulo ng bahay ko. Gagamit po ako ng chow mein noodles. Chinese noodles po ito na napaka-firm. Masarap din po itong ihalo sa kilawin. Ang mga Thai people po, pag nagkikilaw po sila ng mga ganito, kasi ginagamit po nila, di ba, yung sotahong noodles o yung rice noodles. Depende po. Iba naman po ginagamit na po nila. Depende po sa panlasa. Ang kagandahan po dito sa noodles po na ito, ma-absorb yung lasa ng hipon. O lasa ng sugpo po sa pinagpakuluan. So, mas malasa po ang gawin po natin na kilawin. Ayan, okay na po. Ayoko pong i-overcook. Gusto ko may konting kunat. Lalagay ko po sa malamig na tubig para stop cooking. Ibig sabihin hindi siya ma-overcook. Para mas firm pag kinain po natin yung ating kilawin. Ayan! Gagawin ko po ulit Thai style pero may twist ng Pilipino. Ito naman po ay walang restriction. Lalagay po tayo ng bagoong isda. Boneless po lagay po ninyo. Tansyahin lang po ninyo yung alat saka yung tamis, saka anghang. So meron po yung sibuyas na pula, cherry tomatoes na buo, hiwa, sili na durog, saka buong sili kulay green. Lalagay po tayo ng patis. Alam po ninyo, ang mga Thailander, napakagaling po talagang mag-kilaw. Kaya konti lang po. Ang patis po, pampabango lang. Lalagay din po tayo. Ito, hindi naman po talaga nilalagay oyster sauce. Pero iba, napanood kong mga video, depende po sa kanilang mga pagmamarunong. Ibang mga tayo po talaga yung invention po nila nung kinilaw o spicy salad. Depende po sa kanilang kaligayahan. Kung ano po yung mga ipaglalagay po nila. Lagay po tayo ng asukal. Kung gaano kadami po yung maalat na nilagay natin, gano'n din karami po yung asukal. Siyempre magkakumaya, napakaraming asukal naman. Baka maglasang minatamis na yan. Hindi naman.
Baka maglasang caramel lang yan. Lagyan po tayo ng konting asin. At meron po ako ditong concentrated lemon. Yan. Nakabote po yan. Naku, naparami natin lagay ko. Tali, tignan ko na lang. Talihan po natin mabuti. Kailangan po, medyo dudurog-durog-durogin nyo lang. Hindi lang po yung durog na durog. Diba sila nilalagay po nila sa almeres na malalaki? Yung almeres na malalaki, yung dikdikan ng bawang o kung ano, dinidikdik nyo. Hindi po yung dikdikan ng dila ng chismos, iba po. Gagawin lang po natin, huliin po natin mabuti hanggang ma-dissolve yung sugar sa yung salt. Ayan. Damdam ko na po, wala na pong aligasgas. Wala na pong aligasgas ng asukal sa kanang asin. Tikman po natin. Napakasarap. Parang din walang pangayong concentrated na asim eh. Dagdagan ko po ng konting concentrated na lemon. Mas masarap po talagang gamitin fresh lemon. Eh, hindi po kasi ako nakalabas po ngayon. Nag-assume ako na may lemon pero okay lang naman. Kaya bumibili po ako ng concentrated, mga nasa bottle. Yan, okay na po ito. Dagdagan ko na. Natin makanda rin po yung lasa. Lalagay na po natin itong ating noodles. So, paghalo po nito, dahan-dahan lang. Hindi po yung dudurugin natin. Kasi masarap po yung buo pa yung noodles. Itong noodles po maganda, firm. Yan. Ganun lang. Para ma-absorb yung flavor ng ating mixture. Lagay na po natin itong sugpo. Yung ating bean lunch. O, di ba? Di ba po? Sagaran. Ako. Napunong-punong na ito. Napakasarap po nito. Kakain po nito kung walang kanin kasi may noodles naman. Napakagaling po talaga ng mga ibang Asian countries sa paggawa po ng mga kinilaw o kilawin. Ang kinilaw po para sa pag kinilaw daw po, hilaw, pag kilawin, yung luto daw po yung main ingredient. Kung karne, seafood, paki-correct lang po ako kung tama po yung aking pagmamarunong. Diba? Huwag naman yun. Ay naku, magmamarunong ka, hindi mo pala alam. Kaya nga nagtatanong sa'yo, bruha ka. Inawa yung sarili. Nag-commit. Ayun, okay na po yan. Okay na po yan. Ready na po. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Naway safe po ang lahat. Bago po tayo mag-upisa, salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya. Binigyan po sa amin naway bawat isa po ay ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya po bahala po sa amin. Sinusuko na po naman sa inyo lahat sa kanila ng Jesus. Amen. Yan. Yan po tayong saging sa kapipino. Pang wash out po yan ng angang. Kontrasan po yan. Pinya din po. Ito, meron naman tayong pinya. Soda. Pineapple soda. Walang asukal. Natin. Takam na po ako. Pag ginagawa po ko na kaibigan ko po na mga other Asian countries. Hindi lang naman po mga tiba rin po eh. Ang kinin daw ko lawin. Sobrang excited po ako. Ano ba ito? Saan natin itong para sa ulo ng sugpo. Ilalagyan tayo. Ay, nako. Ito pwede ko naman gumamit ng chopsticks o hindi. Pero gusto pong gumamit.
masarap. Napakalasa. Malinam na malinam. Dito ko na malalagay. Yung ulo ng sugpo, maaligi. Tama-tama po yung anghang. Siguro sa lahat po ng kinilaw na ginawa ko, ito po yung isa sa pinakamasarap. Siyempre, sugpo pa naman. Yung sugpo ginawit natin. So, sabi po, hanggang po yun, hanggang. Sorry for my manners. Dami, no? Manners. Sorry for my manner. May tama po yung pagkakabalansya natin sa pagkakabanto po natin sa ibon. Makunat-kunat. Masarap, hindi siya overcook. Yung hipon o yung sugpo. Tayo noodles. Sarap ang pagkakaluto po dito sa itong noodles po. Ito masarap, makunat-kunat din. Sarap. Hindi pa nakagad, sarap na, no? Ayan po. Ito yung aligi. Winner na winner. Pwede po siya overcook.
Kaya pala pag kumakain sila masyadong tutubig kasi ito po, lalo na pag marami silang mga gulay, di ba? Yung mga fresh na gulay. Napakasarap. Sorry. Ah! Excuse me. Alis na may sag. Ako lang naman titira nito eh. Nagawang sabaw yung ano, no? Yung sarsa. Ang laki. Pag may tira po ko niyan, lalagay ko sa rep yan. Dahil po sa isang container. Sino ba naman di masisaya sa ganito? Sige lang po ha. Usad ko lang itong itong mga ako pinagmismisan para
Hindi magulo yan. Yan na. Mas magulo yata ang ginawa ko. Tapos. Tamis po ng subo. Ibig sabihin yung talagang linamnam ng subo. Sarap. Talagang lahat simsim na simsim. So po 1 kilo po yun. Excuse me. Ang laki. Yan. Wow.
no? Mostly mga tayo naglalagay po sila ng coriander dyan. Pero hindi po masyadong feel yung coriander. Para pa sa akin masyadong strong. Gusto ko lang po na yung coriander sa ano. Pag may mga other spicy. Other spicy po na stir fry po nila sa mga curry, green curry, red or yellow sa mga Thai food. Tapos may coriander, tapos yung sarap po yun, tapos haluin po ninyo. Pakasarap po, no? Excuse me. Napakasarap. Napakataba pa nitong sumpo. Ang grabe. Excuse me. Nadudot ko na ito. Kulang. Yung ahang na dito sa sarsa. Sarap. Okay na po yun. Pag nararamdaman ko ng parang maalsa na yung usok sa mga. Tapos kain po tayong saging. Pampalis ang hangin po ito. Pwede din po kayong minom ng gatas, yogurt, sour cream. Kung meron po kayong cheese, pwede rin po. Small part. Lagi po sabihin mo nyo, tanawan nyo, pampalis. Ano din po yung anghang. Tignan. Alam niyo po yung pakaramdam na busog na yung tiyan nyo, pero gusto niyo pang kumain, di ba? Yan po. Sasama natin dito. Saging. Sinamay ko eh. Kasama na lang mamaya itong bote. Ilabas. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya binigay po sa amin ng mga bawat isa po, respeto po. Lalo na po yung pagkain po ng mga ibang lahi, yung pagtawanan. Dahil yun po ay simbolo po ng kanilang kultura, naway magkaisa po ang bawat bansa sa buong mundo. Iwasan na po ang kaguluhan. Dahil naapektuhan din po ang mga inosenteng mamayan. Ibigyan niyo po ng pagmamahal, pagmamalasakit at respeto ang puso at isipan ng bawat isa. Kayo na po bahala po sa amin, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen.
Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!